Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes! Alright, pag-usapan natin itong issue ng Japan B-League. May bali-balita na mag-i-innovate ang Japan B-League, yung liga mismo. Well, wala namang masama sa pag-i-innovate dahil yan parte ng buhay ng isang organisasyon or kumpanya o isang grupo o isang liga for that matter specifically. Hindi naman talaga natin maiiwasan yan para sa ikagaganda ng liga yan, continuous improvement, continuous change, sa sistema, sa pamamalakad, sa implementations. Hindi naman masama yan, innovation. Pagka walang innovation, mamamatay ang organisasyon o ang liga. Okay. So, itong B-League, meron silang continuous improvement in their products, in their system, in their implementations. Kaya naman namamayagpag ito. Okay? Pinuputakte ng iba't ibang players at iba-ibang lahi ng players, kumbaga, to be specific, At kinukonsidera na nga siya na second to the National Basketball Association or NBA. Or kung hindi man second, pangatlo. Okay? Ang pumapangalawa yata, Eurobasket, yung European League. Hindi ako nagkakamali, Pero ang tingin na sa kanya ay developing, paangat ng paangat ang estado. Pataas ng pataas ang kanyang estado o kalagayan sa mundo ng basketball, yung Japan B-League na yan. Kaya ang ilan sa mga players natin sa PBA or Philippine players kahit hindi pumasok sa PBA, pumupunta dyan, nagpapa-recruit, nagta-try out, O kung hindi man sila nagta-try out, nakakakitaan ng mga coaching staff, nai-scout ng coaching staff ng mga teams sa B-League na magaling maglaro, kinukuha na agad. Hindi na dumadaan sa PBA. So, maganda ang nangyayari. Kamakailan dito sa mga players na to, nagkakaroon sila ng opportunity international. Or international opportunity or chance na makapaglaro internationally. Okay? Kaya nang lately, kasama ito sa innovation, napapabalita na mas marami na ang kukunin at priority na ang kukunin ibang lahi na. Okay? Karamihan ng kukunin na raw sa B-League at ipa-prioritize ay ang mga Chinese at ang mga Mongolians o kung kahit hindi man mga Chinese at Mongolians, mga matatangkad. Ang mga team sa B-League ngayon, ang trend ngayon yata, ang gusto nilang tahakin na landas palakihan na naman ng mga teams, patangkaran. Okay? Alam naman natin na ating ang height ng mga Pilipino hindi natin maiaagapay sa height ng mga Chinese at ang ibang mga nasyon, Ayan. May mas mga tatangkad sa atin. So, paano na lang po ang mangyayari dito sa ating mga players, Paano na lang po ang mangyayari? Sila ba'y madi-displace? Mga kababayan, kawawa naman, Kasi, katulad ni Dwight Ramos, he's doing good sa B-League, Si Ray Parks, kamakailan, naka 2,000 points yata siya, Kung di ako nagkakamali, bali-bali. Nabasa ko sa balita. Although yung full story, hindi ko pa nababasa, pero headlines, nakita ko na, So, these Filipino players, basketball players are
doing good. Maganda ay nilalaro nila dito sa Japan B-League, ano? Kaya lang nakakalungkot itong balitang ito na ipa-prioritize daw nila yung tall Asians, no? Imports from China. Okay? Kasi alam nyo mga kababayan, itong B-League kaya umaangat din to. Pinapasok din ng mga ex-NBA players. Okay? Yan, no? Mga international signings ang tawag doon, ano? Okay? NBA players enter the league, no? Pumapasok sila diyan. At itong pagpasok ngayon ng mga NBA players, isa pa to, no? Nakakaapekto sa demand para sa mga Pinoy basketball stars natin, no? Nakakataas ng standards, no? Nakakataas ng standards ng Japanese players. Kumbaga parang pag may pumasok na mga ex-NBA players, expected malalakas yan, no? So, mas lalong magpapalakas yung mga Japanese players. Aagapay ngayon nila yung kanilang mga skills, yung kanilang kagalingan, no? Yung kanilang maybe shooting, yung sistema, yung plays, no? Yung laruan nila, yung scouting report, lahat i-improve nila lahat up to the next level. Okay, kasi ano ba ang standard ng NBA, no? Yan ang nagiging sukatan ng excellence, ano? So kapag pumasok ngayon dyan mga ex-NBA, mapipilitan ngayon yung mga Japanese players na mag-improve, ano? Yan. Tapos kasama dito sa innovation na yan is yung pagkumbinsi dito sa mga ball clubs, sa mga teams, no? Na hikayatin itong kanilang mga fans na manood. Okay? Kaya naging successful itong B-League. Okay? Meron participation yung team para maging successful yung buong liga. Okay? Napakagandang tignan, ano? Yan. So, i-ensure nung home team, kasi regional Yan ang kagandahan sa regional, advantage ng ligang regional kaysa sa commercial. Sa commercial, kanya-kanya yan Wala naman silang pakialam kung may manonood na fans. Okay? Basta sila kumita, yung brand name, yung brand, yung tatak ng produkto may advertise, no? Yan ang commercial league versus regional league. Tingnan nyo MPBL, kahit pa paano marami ang nanonood. Let's face it, ang PBA wala na masyado nanonood dahil highly commercialized nang. Tsaka ilang teams na lang ang willing na gumastos at mag-invest sa mga high profile players. Okay? Hindi katulad sa iba, talagang ginagastos lang talaga nila. Okay? Well, hindi natin maiaalis. Ang Japan kasi medyo mas mayaman sa atin. Financially, financial resource, mas maraming pera. Mas maraming pera, mapera ang Japan, So, isa 'yan sa mga factors na na nakakapag-improve dito sa Japan B-League na to. Okay, kaya lang nga itong all of these innovations will help the league, no, in improving their performance, their image, no. Kaya lang mayroong kuminsan may mga disadvantages yan, no, sa atin, mga Pinoy players, Okay, tayong mga medyo maliliit. At hindi lang siguro mga Pinoy players, basta yung mga naglalak ng height, mga kulang sa height, na ang laruan shooting guard, point guard, yan. Or small forward siguro, medyo dehado tayo doon, Medyo dehado. Okay? So, saan na kaya pupunta to? Kung eventually
mai-prioritize at magkaroon ng full-blown recruitment ng mga matatangkad. Saan na kaya pupunta tong mga laruang 1, 2 at 3? Okay? Yan. Sila ba'y babalik sa PBA with the likes of Matthew Wright, si Ray Parks, si Kiefer Ravena, etc. Okay? Babalik ba sila sa PBA? Okay? Yan. So, di natin alam masagot. This has yet to develop. Titingnan pa natin kung itutuloy ito ng Japan B-League. Oo, kasi bukod dyan sa signings ng mga Chinese, mga tall players ng Chinese, ang nagpapatibay pa na pinapasok na ng mga tall players ng mga Chinese sa mga Mongolians, itong B-League ay full TV coverage na ang ginagawa ng China sa B-League. Mas ngayon na po-promote ang B-League sa mga players ng China. Mas napapanood ng mga Chinese players. Maganda pala laruan dyan. Makasali nga. Ayan. Lalo na magkakaroon ng rookie draft daw ang B-League next year. Nako. Pagka hindi ka, alam nyo naman, pag rookie draft, pagka hindi ka nakuha, wala kang kontrata. Well, hindi ko naman sinasabi kapag nakuha ka, may kontrata ka kagad. Siyempre, testingin ka muna. Titingnan ka muna. Okay? Yan. At, paano kaya gagawin natin dito? Saan na kaya pupunta itong mga local players natin? Okay? So, abangan natin mga kababayan. Kayo, mga kababayan, mga katokis, mga katoshis, ano ang opinion nyo po rito tungkol dito sa Japan B-League Innovation? Okay? Ito ba'y makasasama sa atin o mas hamon ito sa atin? No? Baka iba ang perspective ninyo mga kababayan. Baka may iba kayong perspective or opinion tungkol dito sa magiging innovation, continuous innovation sa Japan B-League. Ano epekto nito sa mga star players ng Pilipinas, basketball stars ng Pilipinas? Hanggang dito na naman po mga kababayan. Hintayin po namin ang inyong mga opinion dyan sa comment section sa baba ng video na to. Sa mga bagong pasok, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at paki-like and follow na lang din po ninyo ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.